Hello mga kariyan, kakaiba po ang nagawa nating electric pan ngayon. Mayroong adapter. Ang brand po niya ay Panasonic stand pan na may adapter. Meron siyang control board dito at meron din siyang electronic board dito sa pinakamotor. Ito po ay natapos ko na at i-explain ko lang po sa inyo kung paano ko ito na ayos. Ito po ay walang power, ayaw gumana. Kahit anong pihit dito sa control niya. Para magkaroon lamang po kayo ng idea, ay i-explain ko na lamang sa inyo kung paano ko ito nagawa. Ganito po yan. Ito mga kariyal, ganito po ang laman ng electric pan na Panasonic. Meron siyang adapter, 20 volts po yung kanyang output sa kanyang adapter. Tapos ganito yung kanyang board dito sa control. May potentiometer, capacitor at mga connectors. At ang mga piyesa dito na maliliit, ito, resistor, ayan. Yan lang po ang pyesa. Control board ng stand pan Panasonic. Dahil ito po ay hindi nagpa-power, ay nag-trace po muna tayo ng supply voltage. Simula dito sa adapter, sinukat natin yan, sinaksak natin sa outlet. Tapos sinukat natin kung may output dito. So may nasukat po tayo dito na 20 volts. Yan po yung input voltage papunta dito sa kanyang control board. At yan po ay diretso doon sa motor. Ibang klase po yung motor niyan. Panasonic motor. Ayan. Yan po ay bearing ang kanyang ginamit, hindi bushing, kundi bearing kabilaan. Dito at saka doon. So ang problema po nitong ganitong walang power, ayaw gumana, dito ko po nakita yung sira. Ang naging dahilan, kaya hindi siya nagpa-power ay dito. Naglulos contact po dito sa isang terminal na yan. Yan po ay pinakang switch ng potentiometer. Ito po yung potentiometer niya, hindi po selector switch ang ginamit, kundi potentiometer. Ganyan na po ang hinang ngayon yan kasi kanina yan ay malinis tingnan. Nag-resolder tayo, pinataba natin yung hinang para kumapit yung contact ng mga paa niya sa board. Kaya natin nakuha yung sira. Hindi ko napansin kanina na nandito lang pala ang sira. Ang suspect ko talaga dito ay yung potentiometer mismo. Pero nung nag-trace ako ng voltahe, sinukat ko dito, ito yung ground, papunta doon sa output doon sa kabila na magsusupply naman doon sa motor, ay wala pong voltahe tayong nasukat dito. Kaya ang naging suspect ko ay itong potentiometer. Dahil walang lumalabas na voltahe papunta doon sa output. Ito yung input at yun yung output voltage. May nasusukat tayo dito, pagdating doon ay wala. So ang naging suspect ko talaga ay ito. Binaklas ko po ito, tinanggal. At nung natanggal ko yan, napansin ko na yung pagkakahinang doon ay cut off pala. Naglulus. Hindi lang halata, magandang pagkakahinang pero nandun pala ang sira. Kung hindi po tayo mag-trace ng supply voltage, hindi natin ma-check kung nasaan ang sira nito. Kaya ang pag-troubleshoot ng ganitong klaseng electric pan ay voltage testing. Kung merong supply mula input hanggang output. So nakita natin na nandito ang loose. Kaya niresolder ko lang po ito, binalik ko ito dahil ito yung natanggal ko na, binalik ko lang. At nung binalik ko na itong potentiometer na may switch na ito po yung pinakang potentiometer, yung tatlong terminals at ito po yung pinakang switch para dumalo yung kuryente papunta doon. At ito naman po yung control para pahinain at palakasin yung ikot ng motor. So nandito lamang po ang sira. Kung sakaling maka-experience kayo ng ganitong problema, Panasonic po yung brand niya at may ganitong klaseng control board, baka sakaling nandito lang po ang sira. Wala po palang sira yung potentiometer kasi chinik ko ito. Yung aking tinanggal ay good naman yung resistance niya na 1,000 ohms or 1K, 1 kilo ohm yung kanyang value. May nasusukat ako sa tatlong terminals. Sa switch naman meron din. Kaya nung na-diagnose ko na good yung piyesa, kahit medyo luwag pihitin ay good naman, binalik ko siya, naihinan ko ng maayos at nung tinesting ko po ulit ay gumana na. Nandito lamang po pala loose contact. Walang problema doon sa motor, nandito lang sa isang terminal ng potentiometer switch. So ibabalik ko lang po ito at tetestingin natin. So ayan po, naibalik na natin. Nasa loob na ng box yung control board. Tapos itong knob ay dito lang natin ibabalik. Okay. Naikabit na natin yung LC. Naibalik na rin yung control board. So subukan po natin na isaksak ito sa outlet. Okay. Tapos subukan natin na ihitin yung potentiometer niya. Hindi po selector switch yung gamit nito ha. Ang gamit po nito ay potentiometer na may switch. I-on natin. Yan. Yan, gumana na mga kariyal. Yan, nakita nyo? Gumagana na siya dahil dun sa nakita natin sira na loose contact sa terminal ng switch ng potentiometer. Pwede pong palakasin gamit ang potentiometer. Yan. Yan, lumakas ang ikot. Yan. Yan, tumubo.
Okay, hinaan lang natin. Kasi pumapagaspas yung hangin. Yan. Ganyan lang po ang naging solusyon ko sa naging problema ng Panasonic stand fan na ito. Ito lamang po isang idea kung sakaling ma-encounter nyo ang ganito. Makikita nyo ang motor nito ay kakaiba. Ayan, may electronic board pa rin po doon sa loob ng motor. Hindi na natin ginalaw yun dahil wala namang problema doon. Nandito lang sa may unahan ang problema. Kung ganun lang kadali rin ang sira ng electric fan nyo, pakishare naman po ng video na ito para malaman din ng iba. Pakisubscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang channel ko. The real life Big X Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.